Ako po si Noel Capasio sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Isang magandang araw sa iyo, kaagapay! Welcome po sa programang Serbisyong OFW sa inyong hintilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kumusta po? Sana ay nasa mabuti kang lagay ngayon. Ako po si Arwel Mendoza, ang inyong makakasama ngayong araw. Nasaan ka man nakikinig ngayon o kung ikaw ay nasa ibang bansa, nasa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia, samahan nyo kami sa mahigit kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan kasama ang ating featured overseas Filipino workers. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at kasamahan dyan sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Happy listening din sa mga kasama natin dyan sa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty sa 1116 DXAS. Napapakinggan din ang programang Serbisyong OFW sa Pinoy Connection at sa YouTube via 702 DZAS FEBC Radio TV. Sana po ay mag-like, mag-comment at mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Napapanood din tayo sa cable sa pamamagitan ng Signal Channel 185. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Maraming salamat po. Halina't samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya. Dito lang yan sa programang Serbisyong OFW sa hintilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Serbisyong OFW. Saludo! Mga Pilipinong umunlad at umasenso sa iba't ibang panig ng mundo. Saludo! 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 At tuwing Miyerkules ay sumasaludo tayo sa mga kababayan nating manggagawa sa ibang bansa na tiyak kapupulutan nyo ng inspirasyon ang buhay ng ating featured OFW ngayong araw. Huwag na nating patagalin pa. Makakakwentuhan po natin ang ating kababayan mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Siya po ay nagtatrabaho bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company. Kaagapay, ating i-welcome si Kuya Art Bernard David. Magandang araw po sa inyo, Kuya Art, and welcome po dito po sa programang Serbisyong OFW. Magandang araw din po sa iyo, Kuya Arwel. How are you today? Ay, mabuting-mabuti po sa biyaya ng Panginoon. Kayo po, Kuya Art, kamusta po kayo ngayon? It's a great morning po dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang umaga po sa lahat ng tao sa Jeddah at magandang hapon sa Pilipinas. Ayan, hello po sa inyo. Kuya Art, kamusta po ang COVID situation dyan sa Jeddah? Ano po ba yung mga health protocols na patuloy parang ipinapatupad dyan sa inyong lugar? Well, praise God, Kuya, no? Kasi dito po sa Jeddah ngayon ay 98.75% na, halos 98.75 na, as per the information na nakuha ko, ang fully vaccinated na mga citizens and expatriates. So far, sa Jeddah, ang cases ay lalong bumababa. And also, implemented pa rin yung pagsusuot ng face mask dito. So all the time talaga, from paglalabas ka ng bahay, kailangan mong naka-face mask. Kahit sa opisina, naka-face mask kami. So, thanks God kasi ang authority dito, ang Ministry of Health, ay napakaseryoso sa kanilang kampanya para maiwasan natin ang COVID at also for the welfare of the citizens and also OFWs and other expatriates na mas mapalayo pa tayo sa pagkuha ng COVID. Mm-hmm.
Ayan. Kayo po ba, Kuya Art, ay nabakunahan na po? Yes, fully vaccinated na po ako. So, thanks God din po. Kasi libre po ang bakuna dito. Wow. Parang sa Pilipinas din, yes. And madali din makakuha ng schedule for vaccination. Meron din tayong mga hospitals and centers na nag-offer ng walk-in for those people who are not documented, you know. So, lahat dito kuya, walang exempted. Kahit dokumentado ka or hindi, you are the government will help out. Praise God po sa inisyatibong yan ng government po dyan sa Jeddah. At talagang importante at napakahalaga po ng pagbabakuna dahil ito po ang ating malaking kontribusyon upang malabanan ang pandemyang ating kinakaharap ngayon. Kuya Art, kayo po ay 6 na taon na sa Jeddah. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano po nag-start ang inyong journey bilang OFW and ano po yung naging dahilan? Bakit po kayo ng ibang bayan? So more than 6 years na po ako dito sa Saudi. So before that, nag-work pa po ako sa Manila. Tagal ko din po nag-work dyan. Siguro mga more than 5 years ako nag-work sa BPO company. So ang duty ko nun sa mga 11 to 7, 11 p.m. to 7 a.m. So that time siguro parang feeling mo na rin siguro na parang ito lang at ito lang yung work ko. So parang sabi ko sa sarili ko, I need a more regular job, something na, alam mo yun yung day job ko yung parang from the morning hanggang hapon, yung maranasan ko man lang ba na masikatan at malubugan ng araw. Alam mo yun? So kasi usually tulog ako sa mga oras nung sa Pilipinas ako. So I really prayed for it. I have some friends here in Jeddah na nagsabi sa akin, no, hiring kami dito sa hospital. Apply ka. Then, while working, nag-apply po ako. And alam mo yun, ang hirap kasi na panggabi ka tapos aasikasuhin mo yung mga documents kasi ang daming requirements ng agency. So, pagkagaling ko sa opisina ng umaga, diretso na ako sa agency or kahit sa school, kukuha ng transcript, sa NBI, sa police station, you know. Ang hirap talaga mag-prepare sa umpisa. Alam, parang ayaw na ako. But then again, kasama ko sa bahay nun sa Pandakan, yung pinsan ko, si Hermie tsaka si James. Nag-apply din sila, si James sa Siman, si Hermie sa Taiwan. So parang sabi namin, kaya natin to kahit nahihirapan kasi nag-work kami sa Manila, parang iba talaga you know, the environment, ang hirap, tapos mababa yung sweldo, parang kontento na lang talaga sa kung anong makakayanan din, masispend mo din. So, ito pa kuya niyan, kasi that time, it was raining in Manila, heavy raining, tapos nagpunta kaming Quiapo, sa Quiapo, and then, napadaan kami sa sambahay-sambahan. Then we prayed na sana makaalis kaming 3. So, napakataimtim talaga ng dasal ko nun. I can still remember na, alam mo yun yung tipong nakapikit ako, like I'm crying na kasi nahihirapan na ako kung paano ko ba i-balance yung schedule ko. Tapos, while praying, parang nanlalamig ako. Tapos, pagkatapos kong magdasal, may gumanon sa akin na water, yung holy water, kasi nagbe-bless na. Para talagang humiwalay yung something na bad vibe sa katawan ko. I can feel alam mo yun, parang may dumaang hangin sa katawan mo. And I said, kiname ko na yun na makakalis ako. Then eventually, like that year, same year, 3 kami nandun na nag-pray. 3 kami talaga nakaalis. So thank God, nandito ako ngayon. So dala din siguro ng mga pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya nagustuhan ko mag-abroad. Kasi pag sa Manila ka nag-work, ang off mo 2 days, di ba? Pero pahirapan pa makakuha ka ng vacation leave. So, ang lapit lang ng Aklan sa Manila, like 45 minutes na flight. Pero hindi ako makauwi-uwi doon. Like, pinakamatagal ko ng bakasyon yata doon. 5 days, 7 days. Pero sabi ko, itong mga kaibigan ko galing abroad, umuwi ng Pilipinas. Ang tagal nga, di ba? Sabihin na natin, 1 year sila dito, pero pag nagbakasyon sila, kuya, tigwa 1 month. Sige, parang, what is the difference? I'm here in Manila, hindi rin man ako makauwi. Sabi ko, mag-apply na nga lang ako sa abroad. Bayad pa yung 30 days ko na vacation.
So, siguro may mga factor din na ganun. Ano naman po, Kuya Art, kasi nabanggit nyo kanina, no, talagang nag-pray po kayo, no, na makapag ibang bansa po kayo. And indeed, answered prayer po siya. Ano naman po ang naging reaction po ng family nyo na kayo po pala ay mangingibang bansa at doon na po magtatrabaho? Well, una, hindi talaga nila alam. Like, they don't have a clue na aalis ako. Kasi tinahimik ko eh. Kasi para wala akong ibang kasi nasistress na ako sa requirements at saka hindi ako sure kung makukuha ko yung mga requirements at matatanggap ako. Alam mo yun? Ayoko rin sila ma-disappoint. But eventually, yun, natanggap nga ako. Pagkatanggap sa akin, ang una kong ginawa is natandaan ko lang, thank you Lord lang yung sabi ko. Kasi wala na akong tulog noon nung tumawag. Pagka tumawag siguro sa akin, mga 12:30 a.m. Sir, tanggap po kayo. Please be ready. Kasi anytime soon, mag-flight na kayo pag na-receive yung visa mo. So, that night, nag-resign ako sa work. Immediately yun So kung resign na ako kasi anytime soon lilipad na ako. And then I told my parents, I'm going home. Sabi ko, uwi muna akong Aklan. Bakit? Sabi nila, kasi pupunta na po akong abroad. Sigurado ka na ba dyan? Sabi nila ganun. Like, that's the time na sinabi ko. In-explain ko sa kanila kung bakit gusto ko for career growth, also to help them. Kasi ang family namin is hindi naman ganun ka-well off. So, I want to help them talaga. Sa katunayan nga dyan, Kuya, I started working as young as 18 years old. So, 18, na parang fully volunteered na ako sa UNFPA. So, I work with young people in our province. Naging peer educator din po ako, tsaka trainer. So, parang at young age, alam ko na kung paano kumita ng pera. Alam ko nagkahirap kasi hindi rin ganoon kasi yung family namin. So, thank God kasi all the way na ginawa na araw is nandyan si Lord para gabayan ako. With the help also with my friends and family, mga angels na sinisend niya sa akin kasi lahat ng mga napadala niya sa akin naging part ng life ko for me to change and to dream bigger sa kung ano man kaya ko. Kuya Art, pagdating niyo po sa Saudi, ang una niyo po bang naging trabaho ay isang executive assistant na po sa isang pharmaceutical company? No, Kuya. When I started here, that was December of 2014, isa po akong ward secretary. So, ang ginagawa ng ward secretary is like they are the one recording all the charges in certain area. For example, sa inpatient or sa critical areas like OR, ICU, ganon. So, doon kayo ma-assign. So, nagte-training pa lang ako noon. Then, I remember my nursing director called me in her office. Siguro mga 3 months, mahigit na kuya ako noon. Sabi niya sa akin, yung anak ng may-ari ng hospital needs assistant kasi magbabakasyon yung secretary niya. So, ikaw muna doon as temporary. So, sabi ko, okay, kasi sabi ko, hindi pa tatapos yung training ko. So, mas maigi siguro kasi yun din naman yung pangarap kong trabaho, maging executive assistant eh. So yun, napunta ako sa kanya. Then sabi ko, ma'am, 1 month na ako dito kay sir, bakit hindi pa ako pinapabalik ng ospital? Sabi ko, excuse me. Tapos sabi niya sa akin, wala pang clearance for you to return. And then, that's a time, kinausap ako ng amo ko, sabi niya, you want to go back to the hospital or you want to work with me? Sabi niya, oh my gosh. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, ito na yung pangarap ko, maging executive assistant. I thought executive assistant is like, alam mo yun, yung parang nakikita mo sa TV, sa pelikula, everything is fancy, everything is easy. Pero, grabe kuya.
If you became, pag ikaw naging executive assistant, it's like a 24/7 job. Half Pero of Kuya your Art, life nandun. Pero Kuya Art, yung tinapos nyo pong kurso sa inyong pag-aaral ay somehow ba related po sa naging trabaho nyo po ngayon as executive assistant? Well, malayo talaga. Kasi nag-graduate ako sa AIMS, sa Asian Institute of Maritime Studies, ng Marine Stewarding. So, marine talaga. More on cruise ship, alam mo yon. So, sabi ko nga, bakit ako napunta dito? Pero doon ka lang nagpatunayan na hindi talaga sa pinag-aralan kung saan ka mapupunta ang trabaho. Depende talaga sa kung saan mo gusto. Alam mo yon. Kasi nung nag-apply ako dito, ginamit ko lang na experience is yung pagiging sales representative ko sa dati kong company. And then, yung mga kuya, parang you have to go with the flow, alam mo yon. Pagiging ward secretary lang is like, same lang din naman sa work ko dun sa office sa Manila. Kaso, more on medical. So, syempre, meron tayong mga experience din at saka mga previous na mga inatenan ng mga medical related conferences. So, nagamit ko din yun nung nag-apply ako to relate sa hospitality, sa hospital work dito sa Saudi. So, yun ang layo. Pero, ito na siguro, dito na nga, sabi nila, it's God's plan. So, everything goes well according to Him. So, thank you talaga kay Lord. It is by God's grace, no, na dinala po kayo sa isang trabaho minsan pinangarap nyo at ngayon po, nakamtam nyo na po. Correct. Basta focus lang sa pangarap. Yes. Focus lang talaga. At kasama ang Panginoon, talagang sa kanyang kalooban, lahat po yan magaganap. No? Kuya Art, bilang isang OFW dyan sa Jeddah, maaari nyo po bang ibahagi sa amin ano yung mga challenges na inyong na-encounter bilang isang executive assistant po dyan sa Jeddah? Nako, marami kuya. Kasi kahit naka-off ka, kahit gabi, madaling araw, may message ka ng mga amo. Alam mo yun, during work hours, ang dami mong ginagawa. Ang dami mong reminders. Pero wala nagre-reply sa'yo. Tapos magre-reply sa'yo madaling araw na ng 12:00. Alam? One time may nangyari, alam mo kuya, may nangyari sa akin na siguro yun yung pinaka-worst na bago pa lang, mga 1 year pa lang ako sa kanya. So, syempre, parang ginagamay mo pa lang yung amo mo eh. Nagplano siya magpunta ng abroad. So, ako naman, asikaso ng tickets, lahat, okay na. Everything went smoothly. Tapos nung nasa airport na sila, tumawag sa akin. Ang sabi, tinignan mo ba yung passport? Bakit sir? Sabi ko, expired na yung visa ko. Oh my gosh! You know, nasa immigration na sila, expired ang visa. So what can I do? It's like, wala na talaga. Alam mo yun, like, galit na galit siya. Alam mo yung galit niya, sukdulan talaga hanggang langit. Alam mo, 1 week ko yan, hindi ako nakatulog while working on the visa para makakuha lang sila ng visa. On that same night, nagkita kami sa opisina kasi gabi na, mga 9:00 na ng gabi. Pumunta akong office, pumunta din siya, galit na galit talaga siya sa akin. Alam mo yun yung parang feeling ko, parang gusto ko nang magpakamatay, alam mo yun, kasi parang ako na yung may kasalanan sa lahat ng bagay. And then that's the time also, na after nung nabigay ko na nung naayos na namin yung visa, nakalis na sila, then that's the time that I realized, through that situation, na sabi ko, bakit ba ako nagdedwell masyado sa problems? Na umabot sa point na hindi na ako kumakain, tapos I cannot even speak with my family kasi galit ako. Alam mo yun, kasi nasa akin din yung negative vibes. Alam mo yun, kasi hindi ko na ilalabas. Kasi ang secretary, ang executive assistant, you're a firewall. Ikaw lahat yung filtering system ng boss mo sa mga tao. So parang na-realize ko doon, bakit ako nagdedwell sa problem? Nung mga time na yun, alam mo, lagi ako nakikinig lang kay Pastor Ed Lapis, ng Day by Day, sa mga YouTube videos niya. Kasi I feel like I'm so down. I feel like I'm worthless. Kasi parang yun yung naparamdam sa'yo. Alam mo yun? So,
hindi madali maging OFW. Sinasabi ko sa parents ko na dito, alam mo yun yung parang ang dami pumapasok sa isip mo whenever you have problems. It's either, paano pag nawalan akong work? Uuwi ako? Paano pag babayaran ko to? Yung mga pagkakamaling to, babayaran ko yung ticket, yung refunds, yung mga penalties. Ang hirap ko ya. So, iba pa rin sa Pilipinas sa pag ayaw mo na sa amo mo. Boss, resign na ako. Hanap na lang ako ng ibang company. Bigla na lang aalis, no? Magdidesisyon na na umalis. Correct. Dito hindi kasi pag once na nakarating ka na dito, babalik sa isip mo yung lahat ng mga binayaran mo, lahat ng inutang mo, kung nabayaran mo na ba yun or hindi. So, may mga pangarap kang pinaghahawakan kasi limitado lang din yung galaw mo dito. Limitado rin yung oras mo kasi nga may kontrata din. So, pero Pilipino tayo, siguro resilient. Alam mo yun, yung parang kahit anong pagsubok, kaya nating lagpasan. Kaya sa mga time na hirap ako na yun, wala akong kinakausap kahit mga friends ko. Kikinig lang ako kay Pastor Ed. And then that's the time na nabawasan yung bigat sa dibdib ko. So, yun lang, support system sa OFW is very difficult. Lalo na pag wala kang pamilya dito sa lugar na pinuntahan. Given that challenges, Kuya Art, no, na na-experience nyo, during those times, sino po or ano yung mga yung mga pinagkunan niyo po ng lakas para harapin itong mga pagsubok na inyong naranasan? Unang-una, Kuya, from the time na nagkaroon ako ng problema, si Lord lang kausap ko eh. Every time I have like struggles, yun, ng mga panahon yun, I know God, I know na nag-exist si Lord. Every time kinakausap ko siya, kahit saan ako magpunta, kahit anong problems, kahit anong saya, si Lord lang kausap ko. Yung nga sinasabi ko sa iyo na kilala ko siya pero wala akong relasyon sa kanya. So, that very moment, after nyan, nagsimba ako sa day by day na church dito sa Jeddah. Dinala ko ng friend. Gusto mo ba po magsimba muna sa amin? Christian kami, sabi niya. Sabi ko, okay lang ba doon magsimba? Sabi ko, sabi niya, oo naman. Sabi, kasi Katoliko po kasi ako talaga. So dinala ko nila doon and then doon ko talaga na, alam mo yung umiiyak ako habang kumakanta sila. Hindi ko maintindihan, umiiyak lang ako. Tapos kausap ko lang si Lord. Kahit nandun ako, si Lord ang kausap ko. Kasi I'm very thankful sa lahat ng mga biyayang binibigay niya sa akin. Alam mo yun yung something that I really don't deserve. Pero binibigay niya sa akin. Kasi nagiging emotional ako. Pero alam mo yan yung parang the changes in my life. Kasi parang hindi ko ma-imagine na mangyayari yun sa akin. Yung mga grace na binigay na sa akin kahit hindi ko deserve. Sobrang alam mo yun, yung parang yun talaga yung bumubuhay sa akin. Kaya, nung nandito na ako, I promise to myself that I will give back. So, yun yun. Sadali lang, guys. Okay lang po, no problem, Kuya Art. At talagang di talaga natin ma-imagine, no? Yung kilos ng Panginoon na talagang pinakita niya sa inyo, Kuya Art, kung gaano siya kadakila at katapat sa inyong buhay, no? Kahit na may mga pagsubok, may mga challenges, still by His grace, no? Naitawid niya kayo at ngayon, nandiyan na po kayo sa inyong kinatatayuan. Ngayon naman po, Kuya Art, ano naman po yung nagbibigay sa inyo ng joy na magpatuloy at mas maging excellent pa po bilang isang executive assistant? Well, the work itself is alam mo yun, yung parang hindi mo alam, unexpected na mga situation every day. Alam mo yun, nagawa ko lahat ng mga imposible, Kuya. Sinasabi ko sa iyo, yung mga bagay kung paano makakuha ng mas magandang rates, lahat, magandang deals, nagawa ko yun lahat. And what keeps me going is my family, of course. Kasi alam mo yun, sila yung naging dahilan ko kung bakit ako nag-abroad din eh. So now, thank God, I was able to provide for them. Alam mo yun, yung ako na lahat nagbabayad sa bahay. Masaya na. Parang pahinga na lang po kayo, parang gano'n. And also, siguro naging inspiration ko lang
nagbibigay sa akin ng joy para araw-araw akong pumasok kasi yung parang yung mga taong nasi-sharean ko ng blessings ko. Kasi hindi lang to para sa akin, para din sa relatives ko. Tapos, I make it to the point na nagiging part ako ng mga organization helping my community in Aklan. So, yun kuya, yung mula sa nakukuha kong sweldo dito, naging daluyan din yun ng pagpapala para sa iba. Alam mo yun, hindi lang para sa akin kasi I still share to other people. Oo. And with that, Kuya Art, no, nabanggit nyo nga kanina, no, na sabi niyo sarili nyo, you will give back. And when nung nabasa ko po yung inyong testimony, active po pala kayo, Kuya Art, sa pag-reach out ng mga kababayan po nating nangangailangan. Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging dyan din po pala sa Jeddah. Maaari niyo po bang ibahagi ito sa amin, Kuya Art? Well, sa Philippines po, sa awa ng Diyos, nakakapagbigay na po tayo ngayon kasi nga syempre, naka-extend na po ako ng kontrata so medyo lumaki na po yung sweldo. Sa Pilipinas, as what you call this, what I always do po is during my birthdays, 3 years na po kuya, mula 2019, lahat yan, every birthday ko doon tayo sa ating community. Kasi dati sabi ko, bakit ako lagi na lang nagpapahanda sa mga kaibigan ko dito sa abroad tsaka sa Pilipinas? Nakakatikim naman sila na masarap. Alam mo yun? Malagi naman sila sa party. So ibigay na natin sa mga tao bang mas ma-appreciate yung blessings ni Lord. So yun, nag-initiate ako with the help of my family and friends for nag-feeding program kami sa ating community. So yun, 3 years na din yun. Tapos ito po ba, Kuya Art, yung Altabas Concerned Citizen? Ito po ba yung inyong organization, sir? Well, that's a different organization. That's an organization that we initiated just last year during the pandemic, nung nag-lockdown. So, isa po ako sa mga nagsimula noon. Kasama ko po yung ibang OFWs from all over the world, from Altabas, as well as mga kababayan din namin dyan sa Pilipinas. Nagtulungan po kami to first muna ko yan, lang kami, awareness campaign. So, ano ba reason bakit nag-lockdown? Why do we need to be more preventive or more maging maingat sa COVID situation? Kasi hindi pa natin nun nakikita. Tapos we're not ready. Wala kaming mga kung ano-ano sa amin sa town, small town namin. Excuse me. So ginawa po namin, me as a social media influencer. Ako yung gumagawa ng mga social media postings, tapos mga graphics. Tapos naggumawa kami ng isang page, then we always share information, share lahat ng mga details about COVID situation around the world para maging aware sila. So through our organization, our group, nakalikom kami ng pera, kuya. So aside from our own donation from us sa group mismo, tapos ninopen na namin sa mga kababayan namin. Mga kababayan din po namin. Even may mga office mates dito sa Saudi nagpadala din. To help out the organization. So, alam mo yun, praise God, kasi through the contribution from different people, umabot kami more than 200. So, that money supported us to prepare 173 sets of PPEs na pinamigay namin sa mga frontliners namin. Kasi wala pang PPE noon. Tapos, yung maganda doon, aside from money, alam mo yun, di ba sarado lahat? Ang hirap makakuhang tela. Yung tela namin galing pa yatang Iloilo, pinadala sa amin ng taga-Altabas din. Para pinadala sa truck sa ambulance sa dinaan sa Aklan. Tapos, wala kaming, alam mo yun, yung mga zipper, ang hirap makahanap nung time na yun. May isang concerned citizen sa Altabas. Alam mo, kuya, yung magandang ginawa niya? She opened her store. Binuksan na yung store niya para lahat ng stocks ng zipper na binibenta niya,
dinonate sa amin. Wow, Hindi praise sila God. nagpabayad. Yun Mm-mm. talaga parang, grabe, iba talaga yung help ng community. Tapos yung mga Yes. teachers, yung mga local na mananahi sa amin, together, nag-create din sila ng group para manahi sila ng libre for us. Alam mo yun, parang, kasi if the community is together, ang dali ng work eh. Kala namin ang hirap-hirap na dati. Alam mo yun, yung parang kasi kami lang, nandito pa ako sa abroad. Yung isa nasa Cebu, yung isa nasa Amerika. So, ang hirap na manpower namin. So, thank you talaga kay Lord kasi alam mo yun, yung parang yung words niya always na sinashare namin and then nag-emulate sa lahat ng tao sa amin. At aside sa mga PPEs, we also provided groceries, alam mo yun, manok, itlog, groceries, relief packs sa around 286 families, kuya. So inikot yon yung buong town namin to give them relief packs. Praise so God. napakasaya. Talagang nakita po natin doon, no, yung talagang bayanihan, no, ng mga kababayan natin from different places, no, upang makatagapay, makatulong sa ating mga kababayan din na nangangailangan. And nakita din natin, no, kung paano po kabuti ang Lord sa inyong buhay, no, mula sa pagsisimula ng inyong pangarap hanggang ito po nakamtam niya na, and you gave back, no, talagang naging daluyan din po kayo ng blessings sa hindi lang sa inyong pamilya kundi pati na rin sa mga kababayan natin nangangailangan. Talagang napakabuti po ng inyong puso, Kuya Art, no. Sa lahat ng ito, Kuya Art, siguro panghuling tanong na lang din po ito, no. Ano po yung siguro may babahagi nyo na natutunan nyo na lesson sa inyong journey po bilang isang OFW? Siguro yung lesson na natutunan ko doon, kuya, is like, pag naging OFW ka, you need to know your purpose. Alam mo yun? Kasi dito, life is not easy. Lahat ng gagawin mo, may bayad. So, it's either ikaw magbabayad or ikaw yung babayaran. Alam mo yun? So, pag OFW, yung focus mo lang talaga is yung goal mo. Bakit ka pumunta sa ibang bansa? Sino yung gusto mong tulungan? And then whenever you have problems, you have to go back to that goal. Alam mo yun? Kung saan ka nagsimula na mangarap papunta dito. So, the life is not easy. Kung titingnan nyo, napakadali, napakaganda, ang ganda sa picture, pero hindi ganon. So, always lang na alamin natin kung saan tayo, yung sandigan natin. So, how to continue with life. Like for me, nahanap ko sa sarili ko na si Lord yung sandigan ko. Kasi you will never go wrong, kuya. You will never go wrong through God. At saka, habang ginagawa mo yung words na sinasabi niya, nakikinig ka sa mga salita ng Diyos, sa lahat ng mga sinasabi ng pastor or ng pare. Tandaan natin na lahat yun is parang gabay sa atin on how we can move forward. Hindi rin, ang pagiging OFW kasi you can do everything as well. So, we just need to make sure that our life is aligned with God's words. Kasi pag nandun tayo sa lugar na yun, focus tayo sa goal natin, focus tayo sa faith natin, focus tayo kay Lord natin, everything will be easy. Amen. Alam mo yun? Kahit hindi pa kami nakaka-uwi, pero yung expectation namin always, alam mo yun, walang nagiging problema, lahat solved, parang, hindi ako nakaka-uwi. So, parang iniisip mo lang, kaya siguro hindi ako iniuwi kasi plan ni Lord para masuportahan ko pa yung pamilya ko kasi wala silang trabaho, or plan ni Lord na maging safe ako dito kasi dito mas safer ako. So yun, ang pinaka-last word siguro dyan, kuya, is always have faith in God. Focus on God. Yun lang. Tama, no? Tama yun, Kuya Art. Tanging sa Panginoon lang natin makikita yung wagas at talagang nag-uumapaw na pag-asa. Talagang kapag tayo, yung buong pagtitiwala natin, binigay natin sa Kanya, siya ang bahala sa atin. We always put our faith sa Panginoon. Yes. Kuya Art, ano na lang po yung may papayo nyo
sa mga kababayan po natin na nais ding maging OFW? Ano po ba yung mga dapat nilang ihanda? Ano po ba yung mga kakailanganin nila? Ano yung mga kailangan nilang i-ready po? Sa mga kababayan natin gusto mag-OFW, pag nag-abroad po tayo, dapat buong-buo po yung loob natin. Sabi nga nila, isipin mo ng 100 times kung gusto mong pumunta sa abroad. Pero in this time, in a situation ngayon na COVID at may opportunity po tayo, grab lang po natin. Kasi dito sa abroad, alam naman natin yung situation natin sa Philippines, it's uncertain. So dito sa abroad, they already are well planned. Katulad kung maraming opportunity kasi kuya sa Saudi So kung mapunta man kayo sa Saudi, blessed kayo kasi dito yung lugar na maraming taong tutulong sa'yo. Tapos ang government is supportive sa mga lahat ng mga citizens and expatriates. So kung kayo po mag-abroad, make sure lang po na na-set nyo yung goals nyo and expectation. Kasi hindi rin po madali ang maging OFW, malayo sa pamilya. 1 month pa lang magkakaroon ka ng homesick. So, maging ready lang po tayo. Ang masasabi ko lang, pag may chance, matanggap ka, grab na po. Kasi iba pa rin po talaga dito sa ibang bansa. Mas makakatulong po financially sa atin. Alright. With that, Kuya Art, maraming salamat po sa inyong oras na ibahagi ang inyong nakaka-bless na kwento bilang isang OFW. Indeed, ito po ay naghatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayong araw. Mag-iingat po kayo, Sir Art, maging ang inyong pamilya, pagpalain po kayo. Maraming salamat po, Kuya Art. Maraming salamat, Kuya Art. We are charito, blessed and highly favored. Maraming salamat po, Kuya Art, at patuloy kayong pagpalain ng Lord. Stay safe po with your family. Atin pong nakapanayam si Art Bernard David, 6 na taon nang nagtatrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kwento bilang isang OFW. Kaagapay, makikita po natin sa kwento ni Kuya Art kung gaano kabuti at kadakila ang Diyos sa buhay niya. Sa kabila ng mga challenges na kanyang kinaharap, ay sinamahan at hindi siya iniwan ng Panginoon. Patunay lamang si Kuya Art na may mabuting puso. Hindi lang siya ng ibang bayan para sa kanyang sarili at sa pamilya, kundi para na rin magpakita ng malasakit sa mga taong nangangailangan. Nawa kaagapay ay kapulutan natin to ng inspirasyon na sa kahit anong kaparaanan, maliit man o malaki, piliin nating maging daluyan ng pagpapala sa ating kapwa. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa opportunity na makakwentuhan po namin si Kuya Art. Tunay nga po ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa amin. Sa puntong ito, idinadalangin po namin ang aming mga kababayang OFW na sa iba't ibang bansa na patuloy niyo po silang pagkaingatan, magyang kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. Lord, sa gitna ng pandemyang ito, patuloy niyo po silang pagkaingatan at patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, ng kasiyahan at kapayapaan na nagmumula sa inyo. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay dakila, tunay nga na ikaw ay tapat at mabuting Diyos sa aming buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kung kayo po ay mayroon pang ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa FB page din ng Serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Maraming salamat din po sa mga umagapay sa atin, ang ating mga project na sina Reggie Villena, JV Tabua,
Nathaniel Peralta at Benjo Morano. Maraming salamat din sa ating RTV team sa pangunguna ni Aileen Valdez. Nandyan din sina Abby Glindo, Chris Rosete at Wen Balatukan. Maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama sa amin. Ito po muli si Arwel Mendoza na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at kanilang mga pamilya. Stay safe po and God bless. Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Yeah.